loob ng 17 taon ang pangangalaga sa daan-daang baka rito sa Badaco Farm ang naging buhay ni Tatay Joseph. Papakainin namin yung mga baka muna bago kayo magawa ng ibang trabaho para yung baka sip na, busog na sila, ilalagay na namin sila sa pasture area nila. Bukod sa mais, pinapakain nila ang mga baka ng damong Napier. Ang nakolektang Napier grass, kailangan gilingin bago ipakain. Hello, magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Pwede namin makita yung mga activities na ginagawa niyo dito. Sa akin tayo, sisibak tayong panggatong. What? Hindi, lang kayo. Tapos, Turuan niyo ako tayo magsibak. Sila naman, sa si Miss ko. Gano'n kami ng gulay. Iba gagawin namin. Luto. Ano gagawin? So tay, idol kita, turuan mo ako. Sige, So kami ni Nanay, magkasama. Good luck. Magkita tayo mamaya. Sige. dito tayo. Bye! Bye! Sige po. First time ko gagawin to, yung magsibak ng kahoy. So siguro, si tatay cool, no? Kasi may hawak siyang palakol. Oh, sorry. Okay lang tay, ayos yan tay. Lalayo-layo muna ako tay kasi baka mapalakol ako dyan. Yun. Wala si tatay Joseph. Para masubukan mo ano, Bukan natin. buhay probinsya. Tama ba yun tay? Pero patama mong kahoy. Saan pa ba tay? Nakapagod tay! Ha! Ha! Good job, bro! Mabuti pa't hakutin nyo na yan para magamit sa pagluluto ng pananghalian. Saan po natin ilalagay ito? Dito na muna, sa baba. Ayos tay! Yun ang kahoy natin. Dito rin nakitira ang dairy farm worker na si June Gupol at ang kanyang partner na si Joan Omay. 7 taon nang nagsasama ang dalawa at may 3 cute na little boys na sina Taj, 30 at Lirio. Hirap man sa buhay, lahat daw kinakaya nila basta't magkakasama. Sobra ko mahal yung asawa ko. Bibigay ko yung lahat para sa kanya. Wait. Kahit na hindi pa kami kasal, basta mahal ko siya. Kahit gano'n din siya pasaway minsan eh. Sabi niya nga, iwan ko daw siya iwan. Nandito lang ako sa tabi niya. Mukhang walang iwanan ang samahan ni na Kuya June at Ate Joan, ha? Kaya naman pala ang mag-sweethearts na sina Max at Pancho together forever din sa una nilang activity. Baka langgamin kayo dyan habang ginagatasan ang mga inahing baka sa farm. Ayun na, ayun na. Tuloy-tuloy yung pagpindot kayo. Hindi ko makikita yung isa. Yun! Ito na lang. Go, Max! Pinutunayan mong hindi lang sa gawaing bahay magaling ang mga kababaihan. Kayang-kaya rin maging ang trabaho ng mga lalaki sa farm. Proud na proud sa'yo, for sure, si Pancho. Nakakatuwa yung experience. I mean, homey yung feeling eh, di ba? Diyan ka lang, nakikita mo sila lahat, tapos At saka nakakatuwa. alam mo rin kung saan nanggagaling ang gatas natin, di ba? Mahirap na proseso. Hindi siya madali lang, di ba? Pag iniinom natin yung gatas, ganun lang. Max, simulan mo na ang pagganap sa mga tungkulin ni Ate Joan sa bahay. Laban? Push natin yan! Tito, ilan taon na po ba si Teddy? Magpipito po sa sa August. In fairness sa'yo, Max, mukhang caring-carry mo ang magpaligo ng bata. Pinaliguan ko yung mga bata. Ang cute din yung baby kasi nag-enjoy siya dun sa gripo. Ituloy mo na nga ang motherhood challenge mo. Bihisan mo na sila. Ay, sorry. Sorry. Hala, umiyak na siya. Magdadayo pa yan. Hala. Hindi ako marunong maglagay ng diaper. Paano ba to? Turuan mo ako? Medyo higpitan niyo para higpitan natin. Yung isang way mo na dyan. Para hindi ka makakawala. Wala. Okay. Wala. Ito na lang. O, konti na lang.
Hala, Max, umiiyak si Lirio. Ay, kuya. Ano nang gagawin mo? Ayun si Mami. Ayun si Mami. Kakain na. Ayun niya sa akin eh. Kapatid? Kung nalampasan ni Max ang pagpapaligo sa mga bata, ang hamon sa kusina, makakayanin din kaya niya? Sasayin mo na, ha? Okay, anong gagawin Yan, natin? lalagay dito ang kanin. Lalagay dito ang kanin. Okay. Opo. Tapos huhugasan muna natin. Sugasan muna natin. Ito, So, ilang ganito po sa isang araw ang niluluto niyo? 3 cups ang isang kainan. Talagang hindi ka marunong magluto. Oo, turuan mo nga ako, Tad. Masyado akong spoiled ata. Hindi ako marunong ng ganito. Okay. So, okay na. Pati ito, ate yung matigas, hilahin ko na rin. Hilahin ko din, hindi na. Wag na. Okay na to. Okay. Sanay ako na iba yung naglilinis ng isda para sa akin. So, medyo eye-opener din siya para sa akin. Kasi dapat talaga matutunan ko yung mga gawaing bahay and... Look at him! It's malipit! Ayoko to. Oh my God! Kung kanina, agaw eksena ang tagging ko sa mga baka, this time, si Pancho na ang gagawa nito ng buong puso. Robby. Ang cute. Okay. Go doon sa 3. Dito. Okay na. Kaya. Mahilig ako sa hayop eh. Batang kaya to. Sorry ah. Yay! 1, 0, Okay na yun? Okay na? Oo. Pwede na sa kabila. Okay na. Okay na ako dun. Katulad ng paglalagay ng hikaw sa mga tao ay ang tagging sa mga bisiro. Minamarkahan ang tenga ng mga batang baka para maging palatandaan ng bilang ng mga ito. Isa rin itong paraan para mamarkahan ang mga bakang may reproductive at health concerns. Hindi biro ang tagging ha, dahil mamarkahan ang tenga ng baka at maaaring magdudulot ito ng sugat. Kaya siguraduhin malinis at may disinfectant na nakahanda. Honestly, medyo ano ko dyan. Nakakaawa. Pero parang, yun yung way nila para mabilong ka sa, to be part na ng inventory nila. Pero alam ko nasasaktan sila dun. Palatang po ng gano'n. Kuya, ikaw na nga. Ayaw naman mag-ganon. Tay, kailangan pa ba natin umakyat? Hindi na, pupulutin na lang natin to. Akala ko akit kasi kung akit pa, ikaw na lang akit eh. Okay. Kaya ba? Opo, sige po. Oo, tayo. Hindi lang po ako. Okay na po to? Sapat na po ba itong 4? Oo, ayos na yan. Huwag tayo maglalaing na. Tama. Oo. Ang hina. Hindi lang. Takot na takot tayo. Ito po, tama to. Oo. Rojun, lakasan mo naman ng konti at parang walang na-achieve ang pagtaga mo dyan sa nyog. Hoy, ano na? Kanina pa kami nag-aantay. May papaturo kay tatay, ganyan kay tatay eh. Bilisan mo, RJ. Si tatay nga ang bilis eh. Mommy eh! Sayang naman yung juice ate. Uy, ang husay! Ang dami! Sige, subukan. Ang hirap na. Paano po ba na Sa gilid muna uunahin para dire-diretso. Oh, di ba? Close up mo. Kuya, ang dami. Oh, ang galing ko na. I'm so good.